Kapag naiisip natin ang mga tagapamahala ng kalangitan, lagi nating iniisip ang mga agila o mga lawin. Mabilis sila, may matatalim na kuko at mga mabangis na mga ngaso. Ngunit sa mundo ng mga ibon, ang laki at tapang ay minsan nagmumula sa mga hindi inaasahan. Ngayong araw, makikita mo kung paano ang isang hayop na maraming tao ang itinuturing na kalmado tulad ng pabo ay maaaring maging bangungot sa mga pinakamabagsik na mandaragit. Maghanda kang makita kung ano ang mangyayari kapag ang mga lawin at agila ay nagkamali ng piniling biktima. Isang itim na tandang ang nagbabantay sa kanyang mga sisiw nang subukang mag-ambush ng isang lawin. Hinarang ng tandang ang lawin sa kalagitnaan ng hangin at itinapon ito sa isang buhangin. Matapos mapawalang sala ang banta, dali-dali siyang tumakbo para tiyakin na ligtas ang kanyang mga sisiw. Isa itong perpektong halimbawa ng likas na pagpapakita ng proteksyon. Sa clip na ito, makikita natin ang isa pang lawin na nagmamasid mula sa sanga ng puno sa inaasahang magiging sunod nitong biktima. Isang pabo iyon. Mahalin ang lawin sa kanyang bilis at lakas. Lumipad ito papunta sa pabo, ngunit mas mabilis ang pabo at nagtago ito sa isang palumpong. Ngunit sa kabila nito, hindi sumusuko ang lawin at patuloy itong naghahanap, subalit walang tagumpay. Pagkaraan ng ilang sandali ng matinding paghahabol, napagtanto ng ibong mandaragit na mas mahirap hulihin ang pabo kaysa sa inaakala niya, kaya't piniling palayain ito. Nagsisimula ang eksena ng clip na ito sa isang bukas na parang kung saan nakakita ang nagugutom na pabo ng galaw sa damo. Isang ahas iyon na nagtatangkang magtago, ngunit hindi natatakot ang pabo. Sa halip na tumakas, agad itong lumusok. Gamit ang matibay na tuka, nahuli nito ang ahas at sinimulang ilingling ito ng napakalakas mula sa isang dulo patungo sa kabila. Sinisikap ng ahas na iikot upang ipagtanggol ang sarili, ngunit masyadong mabilis ang pabo. Sa pag-iling ng malakas, nawala sa ahas ang kakayahan nitong mag-orient. Lubusang nalito ang reptilya at wala ng pagkakataon makatakas mula sa mga kuko ng ibon. Isang pabo ang naglalakad sa isang luntiang parang nang makita nito ang isang ahas na lumalabas mula sa kanyang taguan. Sinubukang bumalik ng ahas sa kanyang lungga nang makita ang higanteng lumalapit, ngunit mas mabilis ang pabo. Nahuli ng ibon ang ahas gamit ang tuka at hinila ito patungo sa gitna ng parang. Dito natin makikita ang isang masakit na teknik. Sinimulang dikitan ng pabo ang ahas gamit ang kanyang mga makapangyarihang paa. Bawat hakbang ay may malakas na bagsak sa katawan ng reptilya. Epektibo ang paraang ito dahil mabilis na nasisira ang balat ng ahas. Sa loob ng ilang segundo, huminto na ang ahas sa paggalaw sa bigat at lakas na ipinapataw ng pabo. At sa isang bukid na punong-puno ng mga hayop, nagdesisyon ang isang gansa na hamunin ang pinakamikro ng pabo sa lugar. Isang malaking pagkakamali ito, mas malaki at mas malakas ang pabo. Nagsimula ang dalawa na mag-away gamit ang kanilang mga tuka, ngunit agad na nakontrol ng pabo ang sitwasyon. Ginamit ng pabo ang bigat nito para itulak ang gansa at ngumunguya ito ng mahigpit. Tumindi ang laban kaya kinailangang mamagal ng may-ari ng bukid gamit ang isang kahoy upang hatiin ang dalawa. Ang gansang tila matapang sa umpisa ay nagtakbuhan habang hinahabol siya ng pabo upang ipaalala kung sino talaga ang hari ng bakuran. Isang motorista ang huminto nang makita ang isang matinding away sa gilid ng kalsada. Nakahuli ang pabo ng isang ahas, ngunit hindi madaling sumusuko ang reptilya. Nagawang bunutin ng ahas at kagatin ang leeg ng pabo. Sila man ay inaasahan ng marami na tatakbo ang pabo dahil sa sakit, ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Ginamit ng pabo ang kanyang mga paa para hampasin ang ahas sa lupa. Pinipilit itong bitawan ang kanyang leeg. Pagkawala ng hawak, nahuli ng pabo ang ulo ng ahas gamit ang tuka at pinisil ng mahigpit hanggang matapos ang laban. Isang patunay ng tibay, tiniis ng pabo ang kagat upang maipanalo ang huling laban. Ini Sa isang golf course, nakikita ang isang kamanghamanghang sitwasyon. Dalawang pabo ang pumalibot sa isang ahas na tumatawid sa damuhan. Ang nakakabilib dito ay ang koordinasyon. Hindi ito magulong pag-atake. Nagtutulungan ang dalawang pabo na parang koponan ng mga sundalo, habang ang isa ay tinitusok ng tuka ang buntot ng ahas para ilihis ang atensyon nito. Ang isa pa ay diretso ang atake sa ulo. Umiikot-ikot ang ahas, ngunit laging may pabo sa likuran nitong umaatake. Sa isang bukas na lugar, walang taguan ang ahas. Sa huli, masyadong malakas ang presyon mula sa dalawang pabo at tinanggap ng ahas ang pagkatalo laban sa pagtutulungan ng mga ibong ito.
Sa isang bahagyang maulan, ang mga maliliit na sisiw ay naglalaro habang binabantayan sila ng kanilang ina. Biglang bumagsak mula sa langit ang isang lawin ng mabilis. Ang sumunod ay kamangha-mangha. Hindi lang hinarang ng inahing manok ang lawin, kundi binangga rin ito ng napakalakas kaya lumampas ito sa kanya. Litong-lito ang lawin dahil sa agresibo ng ina, kaya nagdesisyong umatras ng walang biktima. Isang inahing manok ang lumaban sa isang peregrine falcon, isa sa pinakamabilis na hayop sa mundo, upang ipagtanggol ang kanyang sisiw. Naglabas ang inahing manok ng sunod-sunod na mga mabilis na tuka na hindi na kinaya ng lawin na mag-react. Kahit na sinubukan ng lawin na lumaban, mas nangingibabaw ang determinasyon ng ina at nagtapos ang mandaragit na natakot at nakanganga. Narito ang pinakasorpresang bahagi ng video. Isang lawin na kilala bilang elite na mandaragit ang nakakita ng isang pabo at nagdesisyong gawin itong hapunan. Sumugod ang lawin gamit ang kanyang mga kuko na handang pumatay, ngunit napakalaki at mabigat ang target na pabo. Sa halip, nagpakita ang pabo ng kamanghamanghang galit na depensibo. Ginamit ng pabo ang kanyang laki upang durugin ang lawin sa lupa. Ipinakita sa video kung paano binaligtad ng pabo ang mga papel. Ang mandaragit ay naging biktima. Ang lawin na naipit sa ilalim ng katawan ng pabo ay nagbayad ng kanyang buhay dahil sa pagmamali sa lakas ng isang ibon na tila mapayapa ngunit isang ganap na mandirigma. Nanonood ako nito at talagang naliligo ang balat ko ng pabo. Hindi lang ang mga pabo ang matapang. Sa clip na ito, nagpakita ng pambihirang tapang ang isang inahing manok. Isang malaking agila ang lumapag sa bakuran. Naghahanap ng madaling pagkain, ngunit sumugod ang manok sa pag-atake ng walang pag-aalinlangan. Napaka-flexible at mabilis ng manok, nagpapalitan ng tuka at paglukso mula sa iba't ibang anggulo. Nalilito ang agila na sanay na tinatakot ng lahat sa agresyong ipinakita ng manok. Kahit na mas maliit, hindi tumigil ang manok hanggang sa nagdesisyon ng agila na hindi sulit ang panganib at umatras. Isang tagumpay ng liksi laban sa laki. Isang agila ang sumugod laban sa isang itim na manok. Ngunit sa halip na tumakbo, tumalon ang manok papunta sa agila sa hangin. Nagbanggaan sila habang lumilipad at ang agila ay naaapektuhan ng limping. Halatang nakakaramdam ng pagkabigla sa depensang ipinakita ng manok. At sa susunod na bahagi, makikita ang kamanghamanghang pandaman ng pabo. Mabilis na bumaba ang agila mula sa langit upang hulihin ang pabo mula sa likuran. Hindi pa man tumitingin ang pabo sa likuran, naramdaman niya ang pagbabago ng hangin o ang tunog ng mga pakpak. Bago maabot ng mga kuko ng agila ang kanyang balahibo, tumalon ang pabo paitaas at patawid, parang galaw sa gymnastics. Tuluyang nabigo ang agila at bumangga sa lupa. Ginamit ng pabo ang sandaling iyon para tumakbo ng napakabilis upang makalayo. Tinititigan ng agila ang lugar kung saan naroroon ang pabo, nagtatanong kung paano ang isang malaking ibon ay nakagawa ng gayong galing sa kilos. Bagaman sinusubukan pa rin nitong habulin, malamang na hindi ganun kadali hulihin ang biktimang ito. Isang sandali ng puro tensyon sa isip. Pumasok ang isang lawin sa bakuran ng mga manok. Tinatakot ang lahat ng manok, ngunit isang kayumangging tandang ang nanatiling matatag sa gitna, nakatitig ng diretsyo sa mandaragit. Walang atake, puro pagsubok ng lakas ng loob. Nang makita ng lawin na hindi natatakot ang tandang at handang makipaglaban, nagdesisyon itong hindi sulit ang panganib at lumipad palayo. Sa isang tahimik na bakuran, lumapag ang isang lawin sa poste at sumugod laban sa isang manok. Sa loob ng isang segundo, dumating ang tandang mula sa bukid. Nagkaroon ng away na kumalat ang mga balahibo sa paligid. Nagtagumpay ang tandang na itaboy ang mandaragit at nanatili upang magbantay sa lugar para tiyakin na ligtas ang kanyang kasama. Sa isang bihirang eksena, nakita natin ang isang tandang na lumalaban sa isang agila sa lupa. Ang agila na karaniwang nangingibabaw ay nadala sa enerhiya ng tandang na walang dudang may ganap na kontrol sa laban. Sa tuwing sinusubukan ng agila na ipagtanggol ang sarili, agad na sumusugod ulit ang tandang upang pigilan itong kumilos. Isang makapangyarihang larawan ng mahina na nangingibabaw sa malakas. At ngayong nakita mo na ang mga sandaling ito, alin sa mga engkwentrong ito ang naka-apekto sa iyo? Iwanan mo sa mga komento. Tingnan natin kung ilan ang magkakapareho ang pinili. At tungkol naman sa pagpili, ang pinakamagandang desisyon ay panoorin ang video na nasa screen upang patuloy na ma-enjoy ang mga pinakakamangha-manghang mga labanan sa kalikasan. Ngunit bago iyon,
Kaya huwag na kalimutang mag-subscribe sa channel at i-like ang video upang hindi mo mapalampas ang mga natatanging sandaling ito na naitala sa kamera.